bagay kasi na dapat po natin pinag-uusapan and yet hindi po natin ito pinag-uusapan kasi sa iba hindi po maganda ang dating nito. Nasa pagpapatuloy po tayo ng ating pong series na tayo po ay we talk about the end times, the last days, no? Sa mga huling araw. So, yan po ang atin pong pag-uusapan ngayon. Hindi po ito madalas na marinig na itinatanong sa tao. Yung tanong na ganito, ano sa palagay mo kapag namatay ka, saan ka pupunta? Sa langit o sa impyerno? No one dare to ask that kind of question. Dahil mismong yung magtatanong kung sino man, baka hindi rin po niya alam kung saan din siya pupunta kapag siya ay namatay. Dahil may posibilidad na yung pong tanong natin sa kanila ay pwede rin ibalik po sa atin. Ikaw, alam mo ba kung saan ka pupunta? So, ang title po ng message po natin ngayon ay pinagmagatan ko pong Who Will Go to Hell? Sa palagay po ninyo, sinong pupunta sa impyerno? Yung katabi mo ba o yung nasa likod mo? Ayan. Kasi wala hong exactly nakakaalam. Maliban po maunawaan natin yung sinasabi ng salita po ng ating Panginoon. Paniniwala po ng maraming tao, matik na kapag namatay ka, sa langit ka pupunta. Pero malinaw po na sinasabi ng Biblia, may mahihiwalay sa Diyos. Tingnan po ninyo. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel. Ihihiwalay ang masasama sa matutuwid at ihahagis ang masama sa naglalagablab na apoy. Do'y mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. So yun po yung tanong natin kung sino nga ang pupunta sa impyerno. Pero bago po natin sagutin yung tanong na yan, establish muna po natin kung totoo na may langit nga at may impyerno. Kasi pag-uusapan po natin itong bagay na ito kung sino pupunta pero hindi naman pala totoo kung may langit o may impyerno. Tingnan po natin. Sa Revelation 21 verse 1, Then I saw a new heaven and a new earth. The first heaven and the first earth disappeared, and the sea vanished. So nakita niyo po mga kapatid, ito yung langit. Pero may binanggit dito na yung pong luma, yung meron daw pong bagong langit at yung first heaven at saka yung first earth disappeared. Okay po? Then I saw a new heaven. O, yun po yung langit, ha? Revelation 20:10. And the devil who had deceived them was thrown into the lake of fire and sulfur where the beast and the false prophet were. And they will be tormented day and night forever. And ito naman po yung tinatawag nating hell. So malinaw po na may langit at meron pong at ayon po dito sa Matthew 25:41, ang impyerno po ay ginawa para po sa dyablo at hindi po para sa atin. Do you know that? At the first place, hindi po ginawa ang impyerno ng Panginoon para po sa atin. Hindi ginawa po para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Tingnan po ninyo. Then he will say to those on his left, Depart from me, you cursed, into the eternal fire. Prepare for the devil and his. Yun daw po ngayon, prepare for the devil. Ibig sabihin, yun na inihanda para po sa devil at saka sa kanyang mga anghel. However, because humanity choose to rebel against God, yan po ang naging dahilan para po ang tao ay mapunta sa impyerno. Yan po ang dahilan. Hindi ho dahil nasa isip ng Diyos, nasa puso ng Diyos, hindi niya nilikha ito para po sa atin again, pero dahil nga po sa atin pong mga gawa, tayo mismo
mismo sa sarili natin ang nagdadala patungo po doon sa hell na yon. Tingnan niyo po, ang Israel ay binigyan ko ng pagkakataong magbagong buhay. Ngunit ano ginawa? Yan ang isa sa dahilan, tinanggihan. Tinanggihan yung bagay na inaalok ng Diyos. Para siyang batang ayaw lumabas sa sinapupunan, siya ano? O ipinakikita na niya rito kung sino siya o anong klaseng anak siya. Siya ay anak na suwail at mangmang. Kaya because of this, ang sabi ng Lord, hindi ko na sila paliligtasin sa hindi dahil gusto ng Diyos na mapunta sila roon, kundi dahil yon ang inasal nila sa Panginoon. Hindi ko sila ililigtas sa kamatayan. Kamatayan, pahirapan mo sila. Impyerno, parusahan mo sila. Wala na akong nalalabing awa sa kanila. So, sino po ang mga pupunta sa hell? Number one, the unbelieving. O yung tinatawag nating mga unbelievers. Yung mga wala hong paniniwala. Those who reject the gift of salvation. Those who rejected Christ. Yung ayaw po nila sa Panginoon. Kahit ano gawin mo. Nakita po ninyo, tumingin kayo sa lansangan, napakaraming tao nagkalat, pero wala sa loob ng church. Na supposedly, sinasabi ng Panginoon, 6 days ibinibigay ko sa inyo, gawin nyo kung ano yung gusto nyo, pero yung isang araw, ilaan nyo man lang para sa akin. Pero wala akong gumagawa nun. Wala akong sa isip ng tao yon. Kaya tingnan po ninyo, John 3:18, whoever believes in Him is not condemned. Sino man daw naniniwala at nananampalataya sa Kanya ay hindi nahatulan. But whoever does not believe is condemned already. Condemned already, past tense. Because he has not believed in the name of the only Son of God. Nakita niyo yung word? Condemned already. May hatol na, hinatulan na. Yun lang po dahil lang sa hindi paniniwala. At yun po yung pinakamabigat na madalas na inuulit ko sa inyo. Hindi ho yung weight o yung laki ng kasalanan na ginawa mo. That is nothing to God. As long as what? You know how to ask forgiveness from Him, He will forgive you. Wala daw malaking kasalanan. Makikita niyo yan sa Isaiah chapter 1 verse 18. Halika kayo, kaano man kalaki ang kasalanan nyo, kaya ko yung linisin, kaya ko yung paputiin, kaya ko yung patawarin. Ang problema dito sa unbelieving, yung hindi po paniniwala, yan po yung wala nang pwedeng gawin ng Diyos para sa Kanya. Bakit? Anong pwede mong gawing mabuti sa isang taong hindi naman naniniwala sa iyo na kaya mong gumawa ng mabuti? At ito pinakamahirap na ideya. Yung pong hindi po nila pinaniniwalaan ang Diyos. Okay? Alin yung hindi po nila pinaniniwalaan kay Lord na siya ay Diyos? Hindi lamang po yan. Ayaw nilang paniwalaan na may kakayahan si Lord na iligtas sila. Ayaw nilang paniwalaan si Lord na may kakayahang baguhin sila. At ayaw nilang paniwalaan si Lord na may kakayahan na patawarin sila sa kanilang pagkakasala. They rejected the only way and the only truth and the only life. Yung nagbibigay ng daan, yung nagbibigay ng buhay, yung nagbibigay ng katotohanan, they rejected Him. Tinan niyo sa John 1:11. He came to His own, and His own people did not receive Him. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Did not receive Him, Roma 1:28, sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos. Hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-iisip at mga ditungpak na asa. Matthew 22:3, and sent forth His servants to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. Inipitahan sila for that feast, for that wedding. Ano po ginawa? Tinanggihan, hindi po sila pumunta. So nakita po ninyo ang pagtugon nila sa Diyos. Pumarito siya, hindi tinanggap. Nagpakilala siya, hindi kinilala. Inanyayahan sila, hindi pumunta at tumugon. So anong gagawin mo sa mga taong ito na kahit anong ipakita mo, lagi kanilang nare-reject? Why you are being rejected? Dahil hindi ka naman nila kahit pinaniwalaan. Yun ang mabigat. Isipin mo, Diyos na siyang nagbigay ng buhay mo, buhay ko. Diyos na siyang nag-iingat sa iyo, kaya hanggang ngayon buhay ka.
nandyan ka, ayos ang pamumuhay mo, pero hindi mo nakita at patuloy na nire-reject mo. Ang pag-reject sa Diyos ay hindi ho dahil wala kayo sa loob ng church. Even nasa loob kayo ng church, pwede yung nire-reject natin ng Diyos. In what way? Kapag yung sinasabi niya sa atin ay hindi natin sinusunod. Kapag yung mga sinasabi niyang paalala sa atin, nire-reject din natin. At ang kinukuha lang natin ay yung bagay na pleasing sa ating pandinig. At yung hindi na pleasing, nire-reject natin is the same thing. It's also a form of rejection. Amen po mga kapatid? Pangalawa, kung sinong pupunta hindi lamang for the unbelieving but the unrepentant. Yung mga hindi ho makuhang magsisi. Those who continue in the lifestyle of sin, hindi nila gustong magbago. Tinan po na ito. Tinan niya. Subalit malaki ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpasasa, saksoklam-soklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapatiapit, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Sila'y ibubulit sa lawa ng naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Very clear. In advance, sinasabi na ng ating Panginoon sa atin kung sino-sino yung mga tao na pwedeng pumunta doon po sa impyerno. So that kung mabasa natin ito, malaman natin ito, ito'y maging warning para sa atin so that huwag na natin po itong sundin o gawin. Hindi naglihim ang Panginoon sa bawat isa. Alam niyo mga kapatid, meron tayong tinatawag na conscience. Yung konsensya natin, ang siyang nagdidikta rin sa atin kung yung bagay na gagawin mo ay tama o mali sapagkat siya yung lumalaban. Nakukonsensya ka. Kaya meron tayo nung tinatawag na gano'n. So para ma-distinguish natin kung ano yung mali, kung ano yung tama. Kung ano yung nararapat at kung ano yung hindi nararapat. Pero kahit malinaw sa atin na yun ay mali, yun ay hindi tama, bakit po hindi natin kayang pigilin ang sarili natin na gawin yung mga bagay na yun na alam natin sa sarili natin na mali? Diba? Meron nga ako kanilang napanood at can you imagine this? Sa loob ng sabungan, kumanta ng goodness of God. Sa loob ng sabungan. Anong gusto nilang pakita ron? Na dahil umawit sila ng papuri sa Diyos, ay ikukundon ng Diyos yung mali nilang mga ginagawa? I don't think so. Amen. Sipin mo, kay Putin ng Diyos sa loob ng sabungan. Marami diyang nawasak na buhay. Marami ang nabaon sa utang. Marami ang mga nagnanakaw at pumapatay dahil nga kailangan i-sustain nila yung kanilang addiction. No. Tapos doon mag-aawitan, kay buti ng Diyos, goodness ng God. It's a mocking. It's a blasphemy. Amen. Hindi po parang ma-justify yung bagay na ginagawa mo just because you sing a praise of song o a song of praise. Hindi mo ganun ang Panginoon. Na parang para ka makomfort sa bagay na ginagawa mo dahil on the other side of your life may ginagawa ka naman kahit papano na may kaugnayan sa Diyos. Hindi ganun ang Panginoon. Amen. Are you with me? Magsipo kayo, bakit malaki man sinapit nilang parusa? Dahil hindi ho sila nagbago. Binaliwala po nila ang sinasabi sa kanila ng Diyos. The act of the flesh are obvious. Amen? Nakita niyo, malaki ang kanilang sasapitin. Malaki. Hindi na po ito i-details. Pero kapag sinabing malaking, alam mo na kung ano ang pwedeng mangyari sa mga tao na ganito ang ginagawa at ganito ang kanilang sasapitin. Ito po, tinan nyo po mga kapatid. The act of the flesh are obvious. Tinan nyo. The same word. Hindi may kakala ang gawa ng laman.
pangangalo niya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuot, pagkagalit, panibugo, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi. Kita nyo, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkakinggit, paglalaseng, walang taros na pagsasaya. Ang ibang tulad nito, ito yung warning, binabalaan ko kayo tulad ng una. Ano daw? Hindi tatanggapin sa karya ng Diyos ang gumagawa ng kayong mga bagay. I-define dito. Okay, isa-isahin mo. Alin doon? Name it. Kung ginagawa mo yung isa dito, then get rid of it. Layuan mo. Kung ginagawa mo ang isa rito, kapatid, huwag kang ma-involve dito. Sapagkat yan daw ay hindi gawa galing sa Diyos. Ito'y gawa ng laman. Yung pagkakabahabahagi. Ikaw ang gumagawa para magkalayo-layo. Tapos kayo na nga gumagawa ng pagkakalayo, kayo naman nagkampi-kampi. It is not from God. It is from the devil. At kung gagawin natin yung mga ganitong bagay, isa po tayo sa gumagawa ng mga gawain. Pero mo, isa ka sa tumutulong para ma-accomplish ng demonyo yung kanyang purpose to divide the church, to divide the family, to destroy every relationship that God builds together. Nakita nyo, kapatid? Sabi nga ng 17, hindi mawawala ang sanhi, Lucas 17, if I'm not mistaken. Okay? Hindi mawawala ang sanhi ng pagkakasala, Lucas 17, 1, 2, 3. Ngunit nakakakilabot ang sasapitin ng mga taong pinanggagalingan nito. Can you imagine that? Hindi mawawala ang sanhi ng pagkakasala. Definitely, sin is all around us. It's there. Hindi natin ito pwede, kapatid, na iwasan. Laging nandyan. Pero sabi niya, pwede namang magkasala sila na hindi ikaw ang naging dahilan at sanhi. Ang mas matindi rito, yung nagkasala sila na ikaw ang nag-initiate, ikaw po yung naging sanhi at ikaw yung naging dahilan. Huwag ka ekang makipag-participate sa kanila whatsoever sa ganitong mga bata. Di baling ihiwalay ka na nila sa grupo mo. Di baling layuan ka na nila. Huwag lang ikaw maging accessory ng mga bagay na plotted na ginagawa nila na iyon ay pagsuporta sa gawain ng Diyos. Don't you ever do that. Amen, mga kapatid? Yan ang plano ng demonyo. John 10:10. The thief cometh to steal, to destroy what? To kill. At minsan tayo po ay nagiging bahagi na. Hindi ko po sinasabi na hindi tayo nagkakasala, pero sa pagkakasala, kailangan ng pagsisisi. Pero kung ayaw nating magsisi at patuloy nating gagawin yung gusto po natin, huwag tayong umasa na ang Diyos ay makakasama po natin. Tingnan niyo po ito. Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi niyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, ano sabi? Nagbababala ang Panginoon dito, not unless you repent, you all likewise perish. Hindi ako nagbibiro sa iyo, parang ganito tono ng Panginoon. Hindi ako nagbibiro, not unless. Kaya nga sinasabi ko na sa iyo, kaya nga time to time, napakahalaga na tayo humihingi ng tawad. Not just because we deliberately commit sin, kundi meron tayong mga nagagawa na kasalanan na unknowingly sa atin, it is sin. Tama ba? Lahat ba ng ginagawa ninyo, masasabi nyo kasalanan? Hindi. Pero hindi natin alam na yung pala kasalanan, pero in the sight of God, it is sin. So kaya po, napakahalaga, every time na lumalapit tayo sa Panginoon, we confess. Lord, I'm sorry, hindi ko alam, meron ba ako nasabi, meron ba ako nagawa? Tawarin mo ako. At least malinis yung isip mo, malinis yung konsensya mo, na kahit malinaw sa iyo na wala kang nagagawang anumang pagkakasala, pero naroon po yung pagpakababa at paghingi ng pangatlo na pupunta, mga kapatid, sa impyerno.
yung self-right. Siya yung tama, siya lang yung matuwid, siya lang yung hindi nagkakamali. Sila yung mga nagpapanggap ng mga Kristiyano. They go to church, serve in the ministry, use the name of Jesus, pero wala silang tunay na kaugnayan kay Lord. Kahit ang ginagawa pa natin ay may kaugnayan sa Diyos o maging sa karya ng Diyos, wala po itong saysay kung hindi po tayo totally mababago ng salita ng Diyos at wala po tayong naging kaugnayan sa Kanya. O, alam natin yung verse nito. Tingnan niyo po itong mga taong ito. Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, ngunit yaw lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalagan sa iyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng ginagawa nila yung gawain ng Diyos. Pero hindi sila kilala ng Diyos. Paano nangyari yun? Can you imagine, ginagawa nila, they prophesy, they do miracles, they preach the gospel, tapos hindi sila kilala ng Panginoon. How come? Kasi hindi naman talaga sila tumigil sa mga mali at kasalanan na kanilang ginagawa. Hindi po na-impress ang Diyos sa nagawa nila para sa Kanya. Nangaral sila, nagpalayo sila, gumawa ng himala. Ang tinitingnan ni Lord ay yung buhay nila kung nabago ba at hindi yung ginawa nila para sa Kanya. Amen? Hindi ko sinasabing hindi mahalaga yung bagay na ginagawa natin bilang paglilingkod sa Diyos. No, napakahalaga nito. Pero kahit na anong bagay ang gawin mo sa Diyos, kung merong mga bagay sa buhay natin unsettled before God, then hindi rin po ito magiging acceptable sa Diyos. Doon na lang natin daanin. Sabi ng Panginoon, di ba? Kung kayo maghahandog at may naalala kayo o unsettled issue na meron kayo kasama ang loob, balikan nyo muna. Huwag nyo munang ihandog sa akin yan. Bakit? Kahit po ihandog nyo sa kanya yan, hindi niya tatanggapin because may unsettled issue ka sa puso mo na kailangan mong isettle. Hindi lamang po yun ang issue. Napakaraming issue na pwede nating makita sa buhay natin. Amen? So hanggang hindi natin na isettle yung lahat ng issue na ito, anumang bagay na ginagawa natin in connection sa kingdom ng ating Panginoon, hindi ho ito matatanggap ng Diyos. Kaya nga ho sa Romans 12, offer your body a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable way of worship. Offer your body, holy and acceptable, pleasing to God. Ibig sabihin, kapatid, unahin muna natin yung akin pong sarili na unang matanggap ng Panginoon. At kapag ang Diyos tinanggap po tayo bilang tayo, anumang bagay na i-offer natin sa Panginoon, madali na po niyang tanggapin sapagkat yung nag-offer ang una niyang tinanggap bago pa yung bagay na gagawin mo at ibibigay sa kanya. Sapagkat no amount of sacrifice, no amount of giving, ang pwede nating isuhol sa Panginoon, kapalit ng bagay para lang tayo tanggapin. No. Kailangan tayo muna. Tayo muna. Huwag yung tingnan ng iba. Ang tingnan mo sa amin. Sapagkat pagdating ng araw na yun, hindi natin sila kasama, nakaharap sa hukuman ng Diyos. Individually haharap tayo para isettle natin kung ano man yung issue natin sa ating Panginoon. We will stand before Him and give an account sa ating Diyos. At ayoko po na napagod tayo all throughout. For how many years? We've been Christian. We call ourselves Christian. Ang tagal na. Pero hanggang ngayon, napakarami pa rin issue na kailangan po natin isettle sa sarili natin. Kailangan po natin itong itama before it's bago po dumating ang Panginoon. At napakalaking panghihinayang. Yung bagay na pwede mo nang gawin sana ngayon. Yung bagay na pwede mo nang itama sana ngayon. Pero naghuli ka sa pagkasabi mo, o matagal pa naman darating ang Panginoon. So let's enjoy life. Hayaan mo munang ma-enjoy ko ang buhay. Kapatid, pwedeng patagal pa ang pagdating ng Diyos. Pero hindi mo kayang i-predict kung bukas
bukas na lang. No one can tell. Either way, dumating ang Diyos ng maaga o tayo ang pumanaw ng maaga. The same account, tatayo tayo sa harapan ng ating Panginoon at magbibigay tayo ng sulit. And finally, sino yung hindi pupunta sa langit at pupunta sa impyerno? Yung ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Sa palagay nyo lang, nakasulat ba ang inyong pangalan? Pakitanong nga sa katabi mo. What do you think? Yung kayang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay? Pahayag 2012. At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at binuksan ang mga aklat. Take note ha, binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng sasusulat sa mga aklat. Now, pansinin nyo, ilan ang aklat? Binuksan ng mga aklat. Yung unang aklat na binuksan, ang tawag po rito ay Book of Remembrance. Ito po yung kung saan nakasulat ang ating mga ginawa, nakasulat ang lahat ng iyong mga sinalita, at yung klase ng pamumuhay na meron ka. It's been recorded eh. Ay ang sabi ro, nahatulan tayo ayon sa ating ginawa at gagantimpalaan din tayo ayon sa ating ginawa at sinalita. Bubuksan ng aklat. Paano mo ito maikakaila? At kung high-tech na po tayo, pagdating ng araw na yon, di ba, high-tech na tayo, baka naka-LED na. Doon na lang ipaplas ninang yung lahat ng ating mga nagawa. At habang ikay nakaupo, eto ang lahat ng iyong pinagagagawa, ipapakita sa iyo ng Panginoon, ipaplas na gano'n. Kaya mo ba? Kaya mo bang nakatingin na nakikita mo yung lahat ng sinalita mo, na walang kabuluhan, lahat ng ginawa mo, mga kawalang hiyaan, ipapakita sa iyo ng Panginoon, isa-isa, can you stand? Baka hindi natin kaya, amen? Pero eto yun, para wala tayong mag-excuse. At sasabihin natin, Lord, hindi ko sinabi yan ha? Wala akong sinabing ganyan ha? Eto, naka-record. Lord, wala akong ginawang ganyan ha? Eto, naka-record. Ipaplas lahat sa atin ng Diyos. Paano ngayon kakailan? Kitang-kita mo ikaw yun. Hindi, Lord, AI yan, AI. Peke yan, Lord, AI. Hindi. So, yung isa pang aklat, ito naman po yung Book of Life. Ano naman yung nakasulat sa book? Yun yung pangalan mo. Doon isinusulat yung pangalan mo. Kaya nga napakahalaga, mga kapatid, na your name, it's been written in the Book of Life. Paano ba pwedeng malista pangalan mo? When you accepted Christ. Hindi pwede, kapatid, napipila ka lang na wala kang ano. Gusto mo tumanggap ng ayuda pero hindi ka nagpalista. Napakahaba ng hihintayin mo, nakarecord ka ba? Kung wala makita, ang pangalan mo, ay kapatid, ititinay ka. Tama po ba? Ito po yung Book of Life, Tingnan nyo, para makita nyo, may idea kayo. Ipinapakusap ko pong patawarin na ninyo sila. Si Moses ito. Kung hindi sila mapapatawad, burahin na rin nyo ang ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. Alam ni Moses na ang pangalan niya, it's been written in that book. At ang sabi niya, Lord, kung hindi mo rin din patatawarin, I'm pleading you right now, in behalf of your people. Kung hindi niyo sila mapapatawad, then sabi niya, Lord, wala na rin saysay. Even my name, burahin mo na rin. Sumagot ang Panginoon dyan. Sabi ng Panginoon, kung sino nagkasala, siya kung buburahin. Pwede palang mabura pangalan. Amen? Ito pa, Philippians. Pinapakusap ko rin naman sa inyo, tapat kong kasama. Tulungan mo ang dalawang babaeng ito. Sila man ay nakatulong po sa pagpapalaganap ng mabuting balita kasama ni Clemente at ng iba pang kamanggagawa ko. Ano sabi? Sabay-sabay.
Oh, bakit alam ni Paul na ang pangalan nila Clemente na ito ay nakasulat sa aklat ng buhay? Bakit nila binabanggit yung mga ganong bagay? Because meron silang idea na ang pangalan mo, kaya nga, make sure that your name is written in that book. At paano pwedeng masulat? Ikaw yun, mga lingkod o. Mga naniwala sa Diyos, mga sumamba sa Panginoon. Despite ng kanilang mga busy schedule, hectic yung kanilang hindi ho nila pinababayaan na kahit papano ma-set aside nila yung pong para sa Panginoon. Kasi yung pinakikita lang dito na ang priority mo ay ang Diyos, hindi ang mga bagay na ino-offer ng mundong ito. At hindi natin pwede itong idahilan sa ating Panginoon. Lord, hindi muna ako pwede sumamba ngayon. Lord, hindi muna ako pwede makapunta ngayon sa'yo. Bakit? Sapagkat meron ako mga bagay na ginagawa and so on and so forth. Kapatid, doon lang ipinakikita natin, Lord, you are not our priority. Huwag sanang maramdaman ng Panginoon yung bagay na yun. Sapagkat para sa Kanya, ito pa, I have to be honest with you, para po sa Kanya, we are His priority. You know that? Ang priority ng Diyos, hindi sarili niya. Otherwise, hindi niya i-give up yung buhay niya for the sake of us. Pero i-give up niya kung ano meron siya because of you, because of me. Then we are His priority. Tayong iniisip niya. Magbasa kayo ng Biblia. Lagi tayo iniisip niya, nabibigat ang kakam, I will give you peace. Oh. May problema ka kami, I will give you rest. O, aalis ako, ihanda ko kayo nagtitiran. Babalik ako, pagbalik ko, kukunin ko kayo. Sinong laging nasa isip niya? Tayo, because we are His priority. But on the other side, balikan mo, is He? Is our priority? No. At alam niyo ng Diyos, kung secondary lang ang Diyos, kung siya yung sinasabi natin, pag meron akong oras, Lord, bibigay ko sa iyo. Pag meron akong time, okay lang. Bakit alam niyo ng Diyos? At tayo po'y nasa dulo na. We are talking about the last days. At ang sinasabi dito ng Panginoon, nakikilala ko kung sino yung akin at tinatawag ko kung sino yung akin. At dapat doon natin patunayan ngayon sa sarili natin na siya yung Diyos. Amen, mga kapatid. Ayoko po kasi somehow na magkakaroon tayo ng regret o pagsisisi na kung kailang nandun na tayo, saka nakita niyo yung 10 virgins, yung 5 virgins, it's already there. Sumigaw na yung lalaki kakasal, narito na yung groom, yung lalaki kakasal. Ang problema, they are not prepared. Sabi, nalis muna kami. Bibili kami ng bibili muna kami ng langis. O nung pabili sila ng langis, o biglang tumating na nga yung nandun na. O nung pagbalik nila, it's already closed. Papasukin nyo kami. Wala na. Eh bakit? Long before, sana pinagandaan mo na. Long before, sana inayos mo na. Lord, ano ba sa tingin mo kulang? Lord, ano ba yung sinasabi mo dapat kong gawin? Ano ba yung hindi ko pa nagawa na dapat kong asikasuhin? Dapat, Lord, i-reveal mo nga sa akin ito. Kung talagang gusto mo na makasama ako, kung gusto mo talaga, Lord, na ibigay sa akin yung sinasabing, yung pinangako mo, i-reveal mo sa akin, Lord. Gusto kong gawin. O hindi maramot ang Diyos. Amen ba, mga kapatid? Pahayag 3:5. Ang magtatagumpay ay darap na ng dinang puti at hindi ko aalisin sa aklat ng buhay namin. Ang magtatagumpay. Di ba? Marami po tayong laban sa buhay. Do you know that? Tama hindi? Meron tayong mga pagsubok. Bawat trials and testing, it's a battle of life. May battle ka sa pamilya mo. May battle ka saan? Sa finances mo. May battle ka saan? Sa katawan mo because meron tayong sakit at karamdaman. May battle tayo saan? Sa ministry. Nahihirapan tayo. Lahat yan is a form of battle. Pero sinasabi dito ng Panginoon, sa magtatagumpay, ano yun? Na kailangan maging overcomer ka. Sa lahat ng pwedeng dumating sa buhay mo, whatever it is,
Dahil merong pangako ang Panginoon sa iyo na isusustain ka niya for you to have the victory, eh, ito ang pangawakan mo. Amen? Hindi tayo pababayaan. Kailangan lang. At ito mga kapatid, ulitin ko lang siya. Sino rito ang pwedeng ideklarang nagtagumpay ka na wala ka namang laban na pinagdaanan? Napaka-imposible na maitaas ko kamay mo tapos, ba't tinataas mo kamay ko? Saan ba ako nanalo? Wala lang. Nanalo ka sa pagpupo. Walang ganun. Sa bawat laban ng buhay, parang umasabing nagtagumpay ka kasi napagtagumpayan mo ang lahat ng bagay na dumating sa buhay mo. At yung iba nga, di ba? May nagsabi nga sa atin dito. Tatatapos pa lang nung isa. May kasunod na naman. Ano ba, hindi na ba tayo titigilan ng pagsubok sa buhay? Eh, ang totoo, minsan wala kang pagsubok sa buhay mo eh. Pero yung pagsubok mo nasa pamilya mo. At hindi mo naman pwedeng hindi silang samahan. Doon sa laban din nila. Bakit? Eh, parte ka ng buhay. Hindi pwedeng hindi ka maapektuhan, lalo na kung yung pong pamilya mo ang nandoon sa ganung klase ng kalagayan. At tapos ikaw lang yung tanging may kakayahan at inaasahan para kahit papano ay magbigay naman sa kanila ng assurance and comfort. Let will always be there for them. Langat tayo, amen? Pero sinasabi nito ng Panginoon, ito maganda, sa magtatagumpay. So tinitingnan din ng Diyos kung paano natin inilalaban yung pong pananampalataya natin sa ating Panginoon doon sa mga bagay na nangyayaring pinapayagan niya na mangyari sa buhay natin. Kaya natin yan. Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo yan. Dahil kung hindi mo kinaya, wala ka na ngayon dito. At alam mo ba kung bakit yan ang pagsubok ng Diyos sa iyo? Kasi ikaw lang yung may kakayahan. Hindi yan ibinigay sa iba. Iba-iba ng pagsubok ang meron tayo. Amen. Iba yung sa akin, iba yung sa inyo. Bakit? Alam ng Diyos yung capacity mo. Alam din ng Diyos yung capacity ko. Bakit hindi yung pagsubok mo nasa akin? Kasi hindi ko kaya. Bakit yung pagsubok ko wala sa iyo? Kasi hindi mo rin kaya. At alam lahat yan ng Diyos. Amen? At sa bawat pagsubok, tinitingnan tayo ng Panginoon kung kanino tayo nakadepende. Tayo ba sa kabila ng pagsubok, nalalapit tayo sa Diyos? O dahil sa pagsubok, doon tayo lumalayo sa Diyos at magsasabi tayo, Lord, bakit po naglilingkod naman ako sa iyo? Sumusunod naman ako sa iyo. Bakit hinahayaan mo mangyari? Hindi mo alam. Yun ang paraan pala ng Diyos para lagi kang maging natatag, lalo kang maging matibay. Yun ang paraan ng Panginoon para ka magtagumpay. Amen? Mas gusto ng Panginoon. Kaya nasabi ng Panginoon, these years, I have overcome. Mapagtagumpayan ko na anak ang ito. At kaya mo rin itong mapagtagumpayan kasi kasama mo. Amen? Kaya mo mapagtagumpayan. Alam mo mga kapatid, hinimito. Yung mga alagad nung nasa bangka na sinasalpok ng malakas na bagyo at hangin, natakot. Tama? Tingnan yun po. Natakot sa kabila na naroon ang Diyos. So meaning ang matakot is a normal thing. Amen. Kung yung mga alagad ay natakot sa kabila na kasama nila ang Diyos, kung ikaw ay merong naging pagsubok at hindi mo kasama ang Diyos, lalo kang dapat ng takot. Pero kung alam mo, nakasama mo ang Diyos, nakarandang ka ng takot, it's okay. Pero ang assurance mo ron, Lord, as long nakasama kita,
kaya ko ito mapagtan. Amen? Huwag ka lang susuko agad. Kasi madali tayong sumuko, madali tayong bumitaw, kasi nakatingin tayo doon sa circumstance, doon sa situation, hindi tayo nakatingin sa kakayahan ng atin pong Panginoon. Kapatid, hindi mo mapapatunayan sa sarili mo kung gaano kalapit ang Diyos sa iyo, kung gaano ang kapangyarihan ng Diyos na pwedeng mag-manifest sa buhay mo, not unless na dumaan ka sa mga ganong klase ng trials and testing. Okay lang yun. Hindi naman natin ini-invite na tayo ay laging subukin. Pero kung sakaling dumating ito sa buhay natin, okay lang yun. It's okay, Lord, as long as you are with me. Basta kasama kita sa bangka. Lumubog ba yung bangka? Lumubog? Lumubog? Hindi ah. Tama? Namatay ba sila? Hindi. Natakot. Amen? Natakot. Normal. May naramdaman ka sa katawan mo, nangamba ka, natakot ka. At first. Pero lagi mo tatandaan na sabi ng Panginoon, I will always be with you. I will always be with you. Tingnan mo, Lord. Ito, wala sa text. Meron ako kasing another na ginawa. Pero tingnan po ninyo yung kahalagahan ng word. Kung akala nyo walang koneksyon sa inyo, basahin po ninyo ang Proverbs chapter 4, 20 to 22. Tingnan nyo kung yung salita po ng Panginoon, ang dulot nito ay healing sa ating pong katawan. Okay? Dinagdag ko lang ito para maintindihan nyo na pinapahalagaan nyo dapat ang salita ng Panginoon. Pero meron akong topic about that in the Word. Kung ano yung mga naitutulot ng salita ng Panginoon sa atin. Pero kaya ko lang nabanggit dahil nga if ever na meron tayong takot, meron tayong may sinabi doktor sa atin, may isa tayong kapatid na kailangan operahan yung kanyang dahil may nakita sa gulong. Kapatid, at least 400 to 500,000. Hindi yun madali. Kaya hindi ako maintindihan ng ibang miyembro natin. Nandun po yung nakokontra ko sa gusto kong sabihin. Kapatid, can you imagine this? Sino ang pwedeng magsabi na darating ito pagsubok na ito sa iyo? Wala. Daw, bilang kapatiran, bilang miyembro, anong papel ng church sa iyo? Bagamat hindi naman ito obligasyon na dapat po natin pong tugunan. Pero bilang kapatid, at alam mo na may pinagdadaanan at wala rin pinagkukunan, ano yung pwedeng mag-comfort sa kanya? Na lahat tayo na magkakapatid na narito, nangyari sa kapatid natin, sana wag mangyari sa inyo. Nangyari sa kapatid natin, eto, nasa hospital siya, may operasyon. Paano natin siya tutulungan? Alam nyo ba yung 100 pesos ninyo in your pocket na kapag pinagsama-sama natin, kung tayo ay 500 dito sa main 500, how much is 100 pesos times 500? 50,000? 50,000. 50,000. Can you imagine sa isang kapatid na wala? Kung tayong lahat ay faithful sa ganung bagay at huwag naman sanang mangyari sa iyo at nangyari yung sa kanya at naramdaman ng kapatid na kapag pala sa panahon na ganon, eto tayong lahat tayo, 100, punot lahat 100, walang may maiiwan, lahat tayo na may pagmamalasakit. Lahat tayo na 500, wala ako ngayon, hindi, 100. At doon sa mga meron, kung kinakailangan magbigay, very generous, kahit 500, magbibigay yan. Tama hindi? O ngayon, 50,000 inabot mo sa kapatid. Mamatay man siya o mag-survive, hindi na niya makakalimutan yung bagay na ginawa ng church sa kanya, ng Diyos sa kanya. Amen. Amen. Ang problema, marami po sa atin ang bigat magbigay. Bakit? Sapagkat hindi ikaw ang nalagay doon sa kanyang kalagayan.
Kung ikaw naman ngayon ang mangangailangan ng tulong, sana the same help. Kaya nga, yun ang sanang gusto kong i-impose dito, na lahat tayo halos. Kasi ayoko na merong mangyayari sa isang kapatid na wala. Meron tayo ngayon, yung nasa tech. Kailangan niyo yun. Ano pangalan? Si Jomar. Ayaw nang ipadala ng pamilya sa hospital kasi. So, ibig sabihin, pwede ba sanang mabuhay yung tao? Hindi na mabubuhay kasi dahil nga lang napigilan na masustain kung ano man yung pwede. O ngayon, eto, sino sa atin na nag-aabot? Wala. Kaya nga, nag-ano ako, meron tayong eye care. Sana, no? Lahat sana ng mga kapatid ko, wag naman sanang mangyari yan sa iyo. Pero as much as we can, hindi kasi natin alam kung anong pwedeng mangyari. May ooperahan, may nagdala sa ospital, talagang matindi ang kapatid. Oh, meron tayong mga nasa ospital ng kapatid natin, mga kapatid, yung ating ginagawa, wala tayo, bunot 100. Gusto mo ba ikaw makinabang? Ikaw magpa-hospital, ikaw magpabiyak ng ulo. Sige, bibigyan ka namin ng 50. Ayaw mong magbigay. Gusto mo ikaw magbigay. Bibigyan. Hindi ka, no? At ito po, sana mangyari. Sana mangyari. Para hindi ko tayo nag-struggle sa ganun. Ito na lang sasabihin ko sa inyo. Yun lang kung gusto. Yung ayaw, wala akong problema. Pero huwag kayong umasa ng tulong mula doon sa mga tao na mismo kayo naging madamot na tulong. Amen? Proverbs 11:24. Basahin nyo 25. Ang marunong tumulong, tiyak, natutulungan. Ang taong mapagbigay, lalo pong yumaya. Ang maramot, sabi niya, ang maramot, tikom ang kamay. Hindi yan. Kapatid, hindi dahil gusto ko lang, kundi dahil nahihirapan ng loob ko. Pag nalalaman ko, may isang miyembro tayo, isang miyembro workers na nasa ospital pero hindi makalabas kasi wala. Hindi natin sinushorten lahat yung expenses. Pero yung maliit na meron ka at hindi ikaw yung nasa kalagayan niya, hindi mabigat sa akin yung 100 na nakatulong ako sa pangangailangan na. Pasensya na kayo, hindi kasama yan sa pinag-uusapan natin. Verse 27, ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ang sino mang gumagawa ng kahiyan at ang mga sinungaling, yaon lamang may mga pangalang nakasulat sa aklat ng buhay na iningatan ng Kordero ang makakapasok sa lungsod. Ang mga pangalan na nasa aklat lang ng buhay ang sumasagisay sa mga naligtas, sa mga nanampalataya sa Diyos, sa mga tumanggap sa buhay na walang hanggan. Church, mayroong hell. May darating na hustisya. May pananagutan ng bawat isa. Siguruhin natin na hindi tayo kabilang sa mga binanggit dito. Yung mga hindi naniwala, yung mga hindi nagsisi, yung mga matuwid na sa akala nila, at yung mga hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, sila yung hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sila yung pupunta sa impyerno. So, anong mararanasan nila sa impyerno? Mabilis lang. Anong mararanasan nila sa impyerno? 1, apoy na hindi mamamatay. Basa. Kung ang kamay mong magiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pang mapunta ka sa langit na putol ang isang kamay kaysa may 2 kamay na mahulog ka sa impyerno. Sa apoy na hindi mamamatay. Do'y hindi mamamatay ang mga uod na kakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Yan ang mararanasan ng mga taong mapupunta sa impyerno. Yung apoy hindi mamamatay. Pangalawa, matinding sa gitna ng kanyang pagdurusa sa digdig ng mga patay. Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham, kaya sumigaw siya, ang mga Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan po niyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basahin ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Naghihirap sa apoy na ito. Sumisigaw sila. Ano pa? Pag-iyak at pagnangalit ng ngipin. At iahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Do'y mananangis sila at magngangalit ang kanilang
nangangiti. Kalungkutan, kadiliman. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian niyo ang kanyang kamay at paa, itapon siya sa kadiliman, sa labas. Do'y mananangis at magangalit ang kanyang mga ngiti. Ibig sabihin, kapatid, walang liwanag, walang pag-asa, walang presensya ng Diyos. Yan po ang pinakamasakit na bahagi ng buhay ng tao. Hindi po ganyan ang ibig ng Diyos. Naparito po ang Panginoon para iligtas tayo at hindi para parusahan tayo. Pero pinili ng tao na siya'y mapahamak. Kaya magsisi man tayo, kaysa magsisi at magbago. Tingnan niyo po mga kapatid, last verse. Hinatulan sila sapagat naparito sa libutan ng ilaw. Ngunit inibig pa ng tao ang dilim kaysa liwanag. Sapagkat masama ang kanilang. Naparito siya bilang ilaw pero hindi siya pinay. Pangina, kita nyo, panay ang reject sa ating Panginoon. Huwag sanang dumating ito sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Kapatid, hell is real. Real talk, mayroong impyerno. Mga kapatid. At hindi tayo pwedeng ma-spare dito kung hindi natin itatama at babaguhin yung pong ating buhay. Tayo pong natin kapatid.